Unang araw ng pasukan ng ating mga chikiting. Alamin po natin yung mga naging paghahanda at ano pa yung mga aasahan natin. Nasa linya po natin si Benjo Basa mula sa Teachers Dignity Coalition. Good morning, Benjo. Yes, Ma'am Ruth. Magandang umaga po at good morning po sa mga tagapakinig natin. Benjo, una muna gusto kong malaman kasi syempre may mga pagtitiyak ang ating DepEd, no? Nahanda sila ngayong school year 2025-2026. Pero sa inyong panig, ano ba ang monitoring nyo at ano ba ang nakikita nyong sitwasyon natin ngayong first day of classes? Well, as always naman po, no, yung mga teacher naman po natin talagang nakahanda rin naman po, no, at excited rin, ano, kagaya din ng mga bata first day ng klase. Of course, Ma'am Ruth, meron pa rin naman talaga kaming mga relation na concerns ng mga issues. No? Like, of course, yung ating traditional, perennial na problema natin on the resource shortages. No? So, marami na nagpunan sa amin na kulang yung mga upuan nila sa kanilang classroom. No? In fact, kulang yung classroom kaya may mga rooms po na nakahatiin. So, hindi pa rin namin nakikita ngayon kasi ngayong umaga, no, as early as 6 o'clock, no? In fact, may mga 5:45 pa nga, no, na nagbubukas na yung mga klase. No? So, we'll be monitoring po the situation. Of course, kulang din yung mga teacher. Ito namang mga shortages na to, recorded naman ito. Ito naman ay officially ay nire-recognize din naman ng Department of Education. Pero pagdating sa baba, doon talaga, no, mas makikita natin yung reality talaga, no, ng ating ground. And of course, no, yung materials, no, yung kawalan ng mga libro, no, normally yung ginagawa ho namin, no, usually yung ginagawa po namin ay nag-download kami ng materials galing sa DepEd website, no, na siyang ginagamit namin, no, para dito sa aming pagtuturo. No. Sa iba't ibang mga subjects po yan, no, Ma'am Ruth, no, kaya talagang challenge po ito. No. Sabi nga namin, yung pagkukulang po ng ating gobyerno, pinupunuan, no, dinudugtungan po ng ating mga teacher. Every time na nagbubukas yung klase, na-highlight ko yung issue po niya. Halimbawa, nakita ko yung mismong pahayag ni DepEd Secretary Angara, no, 165,000 classroom shortage. Sabi niya, ano ba, iba-iba nga, 30 years, 55 years to complete dahil daw dun sa budget. Ano kayang pwedeng gawin dyan? I'm sure, binanggit mo na rin na yan yung lagi nating taon-taon na problema. Well, kailangan din naman talaga kasi, no, madam, ng political will, no, ng ating gobyerno, ng ating policy makers, especially ng ating kongreso. Sabi nga po namin, ang challenge sa DepEd kasi DepEd siya, no, yung Department of Education dapat, no, ang pinaka masugid, no, pasiglasig na mag-lobby nito, no, sa ating kongreso, di ba? Kasi meron niyang meron pang mga underlying issues pa diyan, no, kahit pa bigyan ng budget yan. Siyempre, meron pa diyang mga procurement rules po tayo. Meron po tayong, lalo na pag classroom, siyempre, intra yan. No? So tatagal yan, bago yan maisagawa. Di ba? Kaya nga ang ginagawa ho namin dyan talaga sa ground, yan 165,000 po na yan, ay halos na pupunuan. Sa iba't ibang mga pamamaraan. Nagkakaroon tayo ng shifting. No? Merong morning session, merong afternoon session, which is very usual, no? in highly urbanized cities like well, dito po sa atin sa Metro Manila, no? Meron naman po yung isang room na medyo malaki naman ang sukat ay hinahati physically, no? To accommodate two sets, no? Or two groups of students, no? May mga ganun po, no? Yung iba naman talagang gumagamit, no, ng mga temporary learning spaces, no, na hindi po classroom, no? Maaring tent, no? Maaring yung isang library, no, or any room, no, na nagpa-function ng isang function ay gagamitin po yan as classroom. Pati covered court, no. May mga report din po sa amin, like the other day may nakuha po kaming report, no. May mga rooms na condemned na, pero gagamitin pa rin, no. Ipagagamit pa rin. Ako, delikado. Oo. Yes, sa ating mga bata, no. Delikado yan, no. Yun po, ganun po yung nangyayari po sa ating Benjo, si Jess ito, no? Ano yung mga panibagong adjustments na kinailangan yung gawin, lalo na nga ngayon nag-revert na naman sa traditional na June to March yung ating school calendar for this particular academic year. Ano yung mga naging paghahanda nyo para dyan? Well, actually, sir, ito ay appreciated namin, no, na bumalik tayo. No? In fact, nilabi namin ito since 2022, no? Na bumalik na tayo, no, dito sa old school calendar natin, kasi talaga namang
hindi naman din talaga practical no, yung ginawa natin ng mga nakalipas na taon. But naiintindihan namin yan sapagkat galing nga tayo sa Benjo, pandemic. sorry medyo nawawala yung signal. Pwede bang umayos lang tayo ng konti? Nawawala-wala eh. Oo. Yes. Ayan. Yes, ma'am. Okay. Go ahead. Opo, Oo. actually, no, yung academic calendar po, no, ay nilabi rin naman namin ito, no, na ibalik no dito sa June no, to March cycle, no, kasi ito naman talaga yung pinaka-practical para sa ating bansa. No, at yung adjustment, Sir Jeff, wala halos dahil in fact, yung school year 2024-2025, itong katapos na school year natin, ito yung naging adjustment natin. No? Ito yung naging a transition period. No? Kaya nga po, ayon sa aking pagkakaalala, ito yung school year na pinakamaiksi no, sa atin, ano, sa aking naabutan. Ano po, no? Hindi umabot ng 180 days no, yung school year na yan. Plus yung mga yung mga class suspension pa or at least suspension of face-to-face classes. No? Kaya sa totoong buhay, kami ay masaya and appreciated namin that our government, no, DepEd in particular, no, ay talagang pinakinggan po no, yung aming kahilingan para bumalik na tayo. No? At hindi naman ang kahilingan ng ating mga magulang at ng mga mag-aaral po natin. Yung pinag-usapan natin kanina yung classrooms, ano ang datos nyo doon sa halimbawa, doon sa lack of teachers? Kasi may iba rin na, di ba parang nagdagdag naman ng non-teaching personnel para daw mabawasan ng load ng mga teachers. Ito, tinitingnan ko yung Alliance of Concerned Teachers. Ang data nila ay 150,000 ang kailangan na bagong na additional teachers. Sa grupo nyo, anong tingin nyo dito? Well, hindi naman po nagkakalayo no, sa amin ano kasi depende po 'yan ma'am sa appreciation din ano kung ano yung ina-appreciate natin ano na teacher to student ratio. Yan po siguro yung kanilang binabanggit din po no at sinabi din namin yan no sa ating Department of Education during our dialogue no the other day. At sa amin, sa tingin namin, baka nga lalampas po ng 100,000. No? Dahil dapat po kasi kinukonsider yun, hindi po yan na nakukonsider no, kapag naglalabas po ng datos, halimbawa ang Department of Education. Kasi halimbawa sa kinder, iba po yan. No? Hindi dapat yan hindi yan aggregate. No? Pag ginawa natin aggregate po yung lahat na yan, medyo kukunti yung kailangan. But of course, no, depending on the grade level ay mag-iiba po no like kinder as I have mentioned no, at saka yung grades 1 to 3 no yan po yung ating tinatawag po na primary no at syempre yung senior high school no so iba-iba po yan kasi specialized po yung mga yan kaya dapat tinitingnan natin ano sa tansya po namin lalampas po ng 100,000. Pero tingin nyo ba na ibsan nga ng konti yung inyong yung trabaho ng mga guro? Ang hirap po niyang sagutin no kasi sinasabi ng DepEd no na nabawasan ano. Pero pagdating natin po sa ground kasi ang talagang iniinda ng mga teacher ay yung napakarami no ng mga kakambal na administrative tasks no nito po or mga non-teaching tasks no. Not necessarily administrative no pero yung mga clerical tasks po na nakakambal ng aming hindi naman actually ng pagtuturo, no? Yung kundi yung kakambal ng aming pagiging teacher, no? Like yung mga iba-ibang napakaraming mga assessment na ginagawa sa iba't ibang level ng mga bata, no? Meron din po tayo diyan, no? Yung isa diyan, no? Yung aming performance rating system, no? Yan po yung mga iniindaho namin, no? Kasi ang dami po niyan, no? Meron kaming mga kung ano-anong mga indicators no na kinakailangan po no na ipasa o ipakita no para kami ay makakuha ng tinatawag natin nga po na performance rating. Bagamat binago na rin po naman ito no yung performance rating system natin. In fact nasa transition siya ngayong taon po. Okay. Sir Benjo, tungkol ihabol ko lang no na ang kahilingan talaga namin Sir Jeff ay talagang tiyakin na yung mga teacher ay magtuturo lamang no. Yun kasi yung aming gawain we are trained no for teaching po. Sir Benjo, bago tayo magtapos gusto ko lang din alamin yung kuro-kuro ninyo o yung opinion ninyo tungkol naman dito sa implementasyon noong senior high school curriculum, yung strengthened curriculum ng SHS.
Medyo may ano tayo dyan, no? Medyo may problema pa ho tayo dyan. In fact, nag-report sa amin yung mga tao na hindi sila nakahanda, no? Kulang yung training, no? Doon sa ating mga guro, no? At meron pa po tayong mga issue na wala pa rin po, no? Ng mga materials, no? Na kinakailangan, ano po. In fact, pati nga yung mga subjects na ituturo ay nagkakagulo pa rin sa field, no? Hanggang kahapon, no? Hanggang Sunday po ay nagkukonsultahan po kami ng aming mga miyembro, no? So mukhang kinakailangan po itong tutukan ng DepEd. Well, anyway, siguro ito naman ay sabihin na natin na pilot lang, pero alam nyo, yung pilot run, ito po ay napaka-importante, no? Dahil nakasalalay dito yung ikatatagumpay, no? Parang simulation po ito, no, nung magiging pagbabago sa ating. Okay.